Oh wow. Ooh. So what is up sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy, and for today's video meron tayong bagong motor dito na i-review. So ito yung trending at sikat ngayon na bagong motorsiklo from Yamaha, ang PG1. So ngayon alamin natin yung specifications niya, magkano ito nabili at ano-ano yung mga features nitong motor na to. So sana natin ang video. Alright, so Yamaha PG1. So ilang buwan na rin simula nung lumabas ito dito sa Pilipinas. I think meron na ring 3 or magfo 4 months na. So bago ang lahat, maraming salamat Brother Arnold Capalad para sa pagpapahiram para ma-review natin itong PG1. So hindi lang yon, ite-test drive din natin siya at actually gagamitin natin siya mamaya, ipapanik natin siya sa bundok. Pero hindi naman tayo totally mamumundok na maglulupa. Medyo bundukin lang din kasi doon sa Castañeda. Dito lang yun sa Nueva Ecija. Ito po medyo modified na, pero sa mga stock parts niya wala pang binago dito, no? Like ito lang yung nadagdag, mostly mga lahat lang ng bars. Ito dito skid plate or parang something bash plate, and then ito para sa mga luggage. So meron na rin itong top box bracket, tapos meron na rin siyang kasamang saddle or pang pannier. So ikutan muna natin siya. Ayan. So meron siyang side stand and center stand. Additional sa mga dinagdag ni brother dito, itong mga auxiliary lights, pati yung busina. Ayan, mga separate switches. So ito 4-speed manual. Actually hindi siya manual na clutch Para siyang yung mga XRM na naka-centrifugal clutch or semi-automatic. Sound check muna natin siya para makita natin yung functions ng kanyang mga ilaw. Yan, tahimik lang. Bulb type, may passing light. Yan, and then meron din siyang hazard function. Although bulb type lang yung ginagamit ng mga ilaw nito, malinaw na rin. Tapos sa likod nakabilog na brake light, parang sa XSR. Pero sa XSR kasi is LED yun. Meron din tayong ilaw sa plaka. Bago tayo pumunta sa engine specification, ikutan muna natin siyang mabuti, Titigan muna natin yung kanyang ganda. Dito sa taas, naka premium leather seat, gaya ng mga S versions ng Yamaha like Mio Gear S, Mio 125S, naka brown, and then naka kulay mocha na kulay. Para siyang cream, alanganing cream na coffee. And then meron tayong mga matte black na fairings dito sa gilid. Additional covers sa mga kagamitang nasa loob like I think air filter, fuel tank. Kanyang exhaust, merong mahabang cover. Meron din tayo ditong alloy casted na footrest. And then dito naman sa ating foot peg, rubber, And then yung ating brake pedal, merong ngipin. Actually merong ding cover dito para sa shoes. So additional sa dinagdag dito ay ito na lang, yung skid plate. Kasi tinanong ko rin ito kung sa Yamaha mismo kukuha ng mga parts, wala pang available sa ngayon. So ito ay ginawa ni Boss Kenworks, tulad nung ating Dominar. Gaya nung ginawa sa Dominar natin, yung saddle stay, yung para sa side panniers natin, So lahat po yan ay gawa ni Boss Kenworks. Pati itong harapan. In case na meron kayong ilagay dito, like yung maliit na toolbox or kung ano man ang gusto nyo ilagay, ayan. So actually, para sa akin, itong PG1 is
more likely naka-prepare pang bundukan or pang moto camping. Pero kung ito ay ipang-daily nyo, sa makina niya na may 115cc and then fuel injected na rin, matipid na rin talaga ito kung ipang-daily at efficient na rin talaga yung kanyang fuel consumption. Plus naka-spoke rims pa siya, and then medyo malalaki yung kanyang mga gulong. So ano bang size nito? 90-100, rim 16, and then sa harapan ay 90-100, rim 16 din. So parehas lang pala sila, no? Naka-disc brake yung harapan and naka-brake drum pa rin yung likuran. So sa pyesa madali lang ito, no, kasi si PG1 ay nag-share ng same engine ng Yamaha Fin or Yamaha Sight. So pagdating sa pyesa ng makina, madali lang humanap ng mga pyesa nito. Ito naman tayo sa kanyang engine specification. 115cc engine displacement, 4-stroke, 2 valves fuel injected. Meron siyang fuel capacity na 5.1 liters. Nagpo-produce siya ng 9 horsepower at 10 newton meters of torque. 4-speed, semi-automatic. Sa mga nagtataka kung paano gumagana itong semi-automatic na to, no? And meron siyang fuel consumption na up to 60 kilometers per liter based sa data ng Yamaha. Meron tayong cover dito, and then merong silver dito. Ito, something medyo iconic na yung tatlong bilog na to, like sa XSR 155. Madalas nakikita natin yan sa bandang likuran na parang may grill. So suspension niya, telescopic fork with sleeves. And then sa likod naman, ayan, ito yung ating suspension. So base kay owner, masyado daw malambot yung suspension na to para sa kanya. And then sagot ko naman sa kanya, lahat ng nakabuild dito sa motor na to is proportion sa kung ano yung paggagamitan. Like, kung ipambubundok mo talaga siya, hindi pwede yung sobrang tigas na suspension. Like, magbabounce lang yung gulong mo and medyo loose yung traction. And then itong gulong natin, proportion siya for off-road talaga kasi naka black tires. Although hindi siya yung pang dirt bike talaga, pero more likely parang ganun na nga siya. And then kanina, inuwi ko ito dito sa bahay. Pansin ko hindi ma-vibrate ito kahit naka black tires siya. So yung kanyang fuel consumption naman na umaabot ng 60 kilometers per liter. Papakita natin sa susunod na video natin yan kung talagang totoo ba yan o mas higit pa yung kayang gawin nito or mas matipid pa yung kayang gawin ng Yamaha PG1. And then dito naman tayo sa kanyang panel. Meron tayong flasher, turning signals, horn. Ayan, high and low beam. May passing light. Side mirrors, although hindi siya bilog, okay na rin. Parang semi-dahon type siya. Display panel, analog. Wala siyang digital, analog lahat. Speedometer. Ayan, total odometer. Fuel gauge. And then meron tayo ditong, ayan, turning signal. Check engine. I think ito para sa high beam itong isa. Yes, para sa high beam. And then meron tayong gear indicator. Yan. Ito yung ating susi. Yan. Atin namang handle grip. Parang same sa mga NMAX or sa ibang Yamaha motorcycle na hand grips din. Ito naman sa kanan, meron tayong kill switch, hazard button, ayan, hazard switch, and then yung ating electric starter button. And then of course, yung ating right side mirror. Brake master, pang front. And then yung ating fuel tank, saan matatagpuan? So 5.1 liters. Ayan. Oh, very nice. Ayan. Meron siyang maliit na space para sa papers, documentations. And then meron din siyang naka-issue na tools dito. Usually kay Yamaha, puro ganito lang naman yung ini-issue nila.
So ito yung handle ng screw, and then meron tayong baligtaran, ano, may Phillips and screwdriver. So ayan. Sa presyo nung hindi pa lumalabas ito dito nung hindi pa dumadating ito dito sa Nueva Ecija, ang presyo daw ng pagkakabili ni Brother Arnold dito ay 94,000. Ngayon kasi nasa around 107 na yata siya, more or less, depende sa motorcycle dealer na inyong mapupuntahan. So acquired ito nung March 19 pa, ayan. At ito pa lang yung kanyang natatakbo. So actually kanina nung kinuha ko yung 109 kilometers lang yan. So medyo magko-contribute tayo ng konti rito sa kanyang braking period. And then sa next video natin, gagawa natin siya ng fuel consumption. So dahil wala siyang digital na information para malaman natin yung ating actual fuel consumption, gagawa natin siya mano-mano kagaya ng ginagawa natin. Magpapagas muna tayo, full tank, and then pupunta tayo sa location natin pupuntahan, at pagbalik natin sa same na gasolinahan, magpapagas din tayo at doon natin kukumputin yung ating distance and yung na-consume. Continuation ng ating vlog. So ang kulang lang naman, I think na kailangan nyo malaman na hindi ko nabanggit is yung kanyang curb weight, 107 kg. So magaan na yon, kahit babae kaya itong buhatin. Sa kanyang seat height, wala akong eksaktong detalye, pero nung inupuan ko siya, I think nasa 790 lang siya or 780. So mababa na yun, ano. Kahit 5'2 or 5 flat na babae, kayang-kaya itong dalhin. So yung ibang detalye natin ay sa fuel consumption vlog na lang din natin, ano, pati yung handling, power and comfort. Alright guys, so yan po ang para kay Yamaha PG1. At kung may nakalimutan man akong information or may katanungan kayo, comment na lang kayo dyan sa ating comment section sa ibaba at sasagutin natin yan agad. Once again, maraming salamat Brother Arnold Kapalad para sa pagpapahiram ng iyong Yamaha PG1. Ayan. At kung nagustuhan niyo yung video natin, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.